welcome back dito sa ating channel, ang Norma TV. Ano-ano nga ba ang mga devices or mga tools or mga equipments na ginagamit ng mga authorities, especially ng mga police authorities para mahanap or matunton or mahagilap ang mga tao or ang isang tao na nagtatago sa batas or yung tinatawag na manhunt or pursuit. At isa-isahin po natin ang mga devices. Ito ay mga sophisticated devices na talaga namang napakagandang gamitin ito para mahanap ang isang taong nagtatago. Okay, unahin natin sa ating listahan ang thermal imaging camera. Okay, ito yung capabilities ng thermal imaging camera. Detects heat signature, making it effective for spotting people hiding behind walls in dark areas or concealed locations like bunkers. Naku po, abay, napaka high-tech pala nito guys. Itong device na ito ay pwedeng makadetect ng isang taong nagtatago sa madilim na lugar o kaya ay sa mga dingding o sa mga pader ay kayang-kayang ma-detect nito ang mga taong nagtatago. Gayon din sa mga bunkers. Ayan, kadalasan kasi ang mga taong fugitive ay nagtatago sa mga bunkers or sa ilalim sa mga underground. Next, ground penetrating radar. Okay, ano nga ba ang capabilities ng ground penetrating radar? Detects anomalies underground such as hidden bunkers or tunnels where someone might be hiding. Okay, ito naman ang mga drones with infrared sensors. Okay, so technically speaking, ito rin ay mga thermal imaging at mga infrared imaging at naka-attach lang ito, ang mga ito sa isang drone. So, ang purpose nito ay para mas malawak ang maabot ng view ng buong kapaligiran or bird's eye view para mas malawak ang makikita doon sa underground or sa paligid. Pero ito ay mostly ito ay gumagamit din ng mga thermal at infrared imaging. Okay, ito naman ay ang unmanned ground vehicle. Actually, parang isa lang itong maliit na laruan na pinatatakbo ng remote control. So, parang ano siya, robot style siya. Okay, ito namang mga unmanned vehicle, ground vehicle, ay halos parang kahalintulad din ng prinsipyo ng mga drones sa itaas. Ito naman ay nasa ground lamang. At meron ding syempre may mga naka-attach din dyan na mga camera, meron mga naka-attach dyan na sensors, at mostly meron din mga naka-attach dyan na explosives or mga detonators na posibleng magpasabog at
target sa mga possible targets sa ilalim ng lupa or sa ground mismo. Ito naman ang acoustic sensor. Detects sounds or vibrations such as footsteps or breathing in confined spaces. So, ang capability nito ay makakadetect daw ng mga sound vibration katulad halimbawa ng paghinga at ang mga paglakad or yapak, tunog ng yapak. At ito na nga yung pinaka-sensational na ginamit or ginagamit ng ating mga kapulisan or ng mga police authorities sa paghahanap ng mga fugitive sa ilalim ng lupa or sa mga bunkers. Okay, ito yung tinatawag na heartbeat detector. So para din yan yung prinsipyo ng sa mga may sakit sa puso, 'di ba? May mga sensors na ina-attach sa dibdib para ma-detect ang tibok ng puso. Ganyan din ang prinsipyo ng heartbeat detector. May mga sensor na ididikit sa semento o kaya sa lupa para ma-detect kung ano yung mga nasa ilalim, kung may tumitibok na puso sa ilalim or sa bunker. Okay, ito naman yung wall scanner X-ray. Self-explanatory na to. Madedetect niya kung ano man yung nasa kabilang dingding or kung ano man yung nasa kabilang pader na posibleng pinagtataguan ng fugitive. At kung ang isang fugitive naman ay nakapag-disguise at nagparitoke na ng kanyang mukha, ay meron naman tayong facial recognition technology. At kung ang fugitive naman ay palihim at pasekretong nakikipag-ugnayan sa kanyang mga accessories o sa kanyang mga kasabwat, ay meron naman tayong technology na cellphone GSM signal interceptor. At marami pang iba't ibang mga sophisticated devices na pwedeng magamit katulad ng life detector radar. May mga radar na talaga namang high-tech na high-tech at meron ding voice recognition technology. Halimbawa kapag nagpabago na ng vocal cord. Alright, hanggang dyan po muna ang ating topic and vlog for today. At maraming salamat sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Ayan, at asahan niyo po na tayo ay magre-respect at atin ding papasyalan ang inyong mga bahay. At wag lang kalimutan na mag-iwan ng bakas dyan sa ating mga comment sections.